Ako si Karian Mansur, 35 taong gulang, ang nagmamay-ari ng isang tanyag na network ng mga luxury water park at resort sa buong mundo na nakabase sa Dubai at sa maraming lungsod sa Persian Gulf. Kilala ako sa industriya bilang ang taong lumilikha ng perpektong kasiyahan. Ang aking mga water park ay may pinakamataas na alon sa buong mundo na gawa ng makina, may kontroladong temperatura sa buong taon, may mga VIP zone na walang sinumang makakagambala at may mahigpit na sistema ng seguridad na kahit isang patak ng maruming tubig ay hindi makakapasok. Lubos akong naniniwala na ang tunay na kaligayahan ay dapat idinisenyo, dapat maging mahal, at dapat kontrolado sa bawat dimensyon. Nitong Hunyo, lumipad ako sa Pilipinas upang makipagnegosasyon sa isang malaking grupo ng mga mamumuhunan sa Maynila. Magkasama naming itatayo ang isang bagong water park na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Kasama ko ang aking team ng 10 tao, isang bulletproof na limousine, at isang iskediul na puno hanggang sa huling minuto. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng madaling araw, ang init at halumigmig ng hangin ay agad na bumasa sa aking suit sa loob lamang ng ilang minuto. Napakunot ang aking noo. Bakit hindi nila lakasan ng aircon? Habang papasok kami sa lungsod, ang aking Pilipinong partner na si Ginoong Miguel Reyes ay ngumiti ng malapad at sinabing, "Ginoong Karian, ngayong taon, ang pista ng San Juan ay natapat sa araw ng ating pulong. Gusto ko sanang imbitahan kang magbasaan man lang para makilala mo ang tunay na kultura ng Pilipinas." Napatawa ako ng mahina. Magbasaan? Parang mga bata sa kindergarten? Mayroon akong water park na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Bakit kailangan kong magbasa sa isang kalsadang puno ng alikabok at traffic? Salamat, pero abala ako. Maikli kong sagot at tiningnan ang aking telepono para sa mga mensahe mula sa Dubai. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Ngumiti siya sa paraang Pilipino, isang ngiti na nagpaparamdam sa iyo na parang tinatanggihan mo ang isang bagay na lubhang panghihinayangan. "Kalahating araw lang po, sir. Pagkatapos, pwede na tayong magpulong. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka magsisisi." Napabuntong hininga ako. Kung tatanggihan ko siya ng direkta, baka masira ang bunigi ng negosasyon. Kaya't sumagot ako, "Tingnan natin." Ang hotel na tinutuluyan ko ay nasa Makati, sa pinakamataas na palapag ng isang suite na may magandang tanawin, ngunit ang ingay ng trapiko ay umaabot hanggang sa ika-40 palapag. Tumayo ako sa balkonahe, tumingin sa ibaba, at nakita kong nagsisimula ng magkaroon ng mga taong nakasuot ng mga makukulay na damit, may hawak na mga makukulay na plastic water gun. Ang mga bata ay nagtatakbuhan at naghahabulan, malakas ang tawanan. Ang mga matatanda ay nakatayo sa likod ng mga pickup truck na may malalaking drum ng tubig. Bawat sasakyan ay nagpapatugtog ng malakas na musika. Napailing ako. Ito ba ang pambansang pagdiriwang? Mukhang magulo, walang mga harang, walang mga security guard na nakikita. Kung sa Dubai ito, hindi ko papayagang mangyari ang ganitong kaguluhan. Nang hapong iyon, pagkatapos ng tanghalian sa isang conference room na may salaming pader, lumapit si Miguel na may dalang isang matingkad na asul na t-shirt na may print. "Isuot mo ito, sir. Baka mabasa ang suit mo." Tiningnan ko ang manipis na cotton shirt na may disenyo ng mga jeepney at tarsier. Pakiramdam ko ay pinipilit akong magsuot ng damit pambata. Ngunit para maging maayos ang negosasyon, nagpalit ako sa aking pribadong banyo. Dinala kami ng VIP van ng hotel sa San Juan. Hindi pa kami nakakarating sa mismong sentro, ngunit sabi ni Miguel, "Dahan-dahan muna tayo." Pagbukas ng pinto ng van, ang amoy ng tubig na hinaluan ng usok ng inihaw at pritong pagkain ay agad na pumasok sa aking ilong. Matindi ang sikat ng araw, ngunit lahat ay basang-basa. Isang maliit na bata ang tumakbo at binasa ang aking binti. Ang lamig ng tubig ay nagpagulat sa akin. Agad akong umatras. "Ano ito?" bulong ko. Tumawa si Miguel. "Maligayang pista ng San Juan, sir. Kailangan mong mabasa para maging masaya." Itinaas ko ang aking kamay upang protektahan ang aking mukha. Isang bahagi ng aking isip ang gustong bumalik agad sa van, ngunit ang tanawin sa aking harapan ay nagpatigil sa akin. Libu-libong tao ang nagsisiksikan sa mga bangketa bata. Matanda, iba't ibang propesyon. May mga nakasuot pa ng suit na kalalabas lang mula sa trabaho, may mga turista, at may isang lola na puti na ang buhok na nakangiti ng malapad hanggang sa makita ang kanyang gintong ngipin. Walang nagagalit, walang nagtutulakan ng malakas.
Tanging mga malalakas na tawanan at ang mga salitang, "Hello po" at "Salamat po" ang maririnig. May isang grupo ng mga teenager na nagtaas ng isang timba ng tubig mula sa isang pickup truck na nagpapatugtog ng malakas na OPM remix. Ngunit sa halip na mainis, nakita ko ang mga tao sa paligid na nag-thumbs up at ngumiti bilang tugon. Isang matandang lalaki na may kayumangging balat ang may hawak na maliit na tabo. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, sumalok ng tubig gamit ang kanyang kamay at dahan-dahang iwinisik ito sa aking balikat habang sinasabi ng marahan, "Pagpalain ka nawa ng masaganang buhay, iho." Ang malamig na tubig ay tumagos sa manipis kong damit. Nakatayo lang ako, hindi alam kung ano ang isasagot. Tinapik ni Miguel ang aking balikat. "Kumusta ka, sir?" Hindi pa rin ako sumagot dahil may mga tanong na sunod-sunod na lumitaw sa aking isipan. Bakit sa kabila ng dami ng tao, walang nag-aaway? Hindi ko namalayan na matagal na pala akong nakatitig sa tanawin hanggang sa isang bata ang tumakbo at binasa ang aking mukha. Pumasok ang tubig sa aking mga mata at bibig. Mabilis akong kumurap at narinig ko ang sarili kong tawa na lumabas nang hindi ko namamalayan. Anong kabaliwan ang nangyayari? Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa malakas na tugtog ng pop music mula sa isang jeepney sa ibaba ng hotel. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa manipis na kurtina na sumasalamin sa mga patak ng tubig na nakadikit pa sa bintana mula kagabi. Ang damit na may print na isinabit ko kahapon ay bahagyang basa pa. Ang amoy ng lupa at tubig ulan ay nanatili sa aking ilong. Tumayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ang aking sarili sa isang madilim na abong suit. Mayroon akong mahalagang pulong ngayong hapon. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang mga mensahe mula sa Dubai. May isang email mula sa aking ama. "Huwag mong kalimutang siguraduhin ang kontrata. Ang karangalan ng ating pamilya ay nakasalalay sa iyo." Tumango ako sa aking refleksyon sa salamin at bumaba sa labi. Naghihintay si Miguel na may dalang mainit na kape at ang kanyang karaniwang malapad na ngiti. "Nag-enjoy po ba kayo kahapon, Ginoong Karian?" Nagkibit balikat ako. Kakaiba, ayaw kong aminin na nang mapasukan ako ng tubig sa mata, napatawa ako ng hindi sinasadya. Inabutan niya ako ng isang malaking plastic bag. "Ngayon pupunta tayo sa San Juan at Makati. Naghanda na ako ng set para sa iyo. Damit, tuwalya, tsinelas." Tiningnan ko ang bag na parang isang ipinagbabawal na bagay. "May pulong ako ng 3:00 ng hapon." "Alam ko po. Pero sapat na ang umaga hanggang tanghali. Babalik tayo bago mag-alauna, sigurado." Huminga ako ng malalim. Kung tatanggi pa ako, baka magmukha na akong masyadong mayabang. Kaya't tinanggap ko ang bag at bumalik sa aking silid upang magpalit muli. Sa pagkakataong ito, isang puting sando at shorts na may disenyo ng jeepney at isang pares ng asul na plastic na tsinelas. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at napailing. Mukha akong isang murang turista, hindi ang may-ari ng $1 billion na imperyo. Dinala kami ng van sa intersection ng Ayala Avenue sa Makati ng 9:00 ng umaga. Hindi pa ganap na sarado ang trapiko. Ngunit dumarami na ang mga tao. May isang grupo ng mga kabataan na nagsasayawan sa harap ng isang restaurant. May isang tiyuhin na nagbebenta ng puting pulbos sa gilid ng kalsada. Ang matamis na amoy ng pulbos ay umabot sa aking ilong. Bumili si Miguel ng isang maliit na timba at isang water gun para sa akin. "Hawakan mo muna ito, sir. Kakailanganin mo mamaya." Tinanggap ko ito ng may pag-aalinlangan. Magaan ito, ngunit mabigat sa aking kalooban. Naglakad kami sa isang maliit na eskinita sa gilid ng isang mall. Ang sahig ay basa at madulas, na nagiging sanhi ng pagdikit ng aking tsinelas sa bawat hakbang. May maliliit na sanaw ng tubig na kumikinang sa sikat ng araw. Ang amoy ng tubig mula sa kanal, na may halong amoy ng pritong pagkain, ay nagkalat sa hangin. Napakunot ang aking noo. Sa ganitong karuming kalsada, wala bang nasasaktan? Ngumiti si Miguel. "Mayroon din po paminsan-minsan, pero lahat naman ay nag-iingat." Ang sagot na iyon ay hindi nakabawas sa aking pag-aalala. Ngunit bago pa ako makapag-isip pa, isang pickup truck ang dumaan ng mabagal sa aming harapan. Sa likod ng truck, may 10 tao na may hawak na mga timba at mahahabang water gun. Ang kantang Manila ng hotdog ay umalingaw-ngaw ng napakalakas na halos yumanig ang lupa at bigla, sinimulan nilang buhusan ng tubig ang mga naglalakad sa buong eskinita. Isang malakas na buhos ng malamig na tubig ang tumama sa akin. Itinaas ko ang aking braso upang protektahan ang aking mukha bilang isang natural na reaksyon.
Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa akin. Walang nagalit, walang nagmura. Lahat ay nag-thumbs up at tumawa. May isang maliit na batang babae na tumakbo palapit sa akin. "Sorry po kuya, basa na po kayo." At inabutan ako ng isang maliit na tuwalya para punasan ang aking mukha. Automatiko kong tinanggap ang tuwalya. Luma at manipis ang tuwalya, ngunit malinis. Ang amoy ng fabric softener ay bahagyang umalingasaw. Tinapik ni Miguel ang aking likod. "Kita mo sir, kapag nabasa ka, ngumiti ka lang at makipaglaro." Tumingin ako sa paligid. Ang mga taong kababasa lang ay malakas na nagtatawanan. Isang binata na basang-basa ang damit ang nag-thumbs up sa pickup truck na bumasa sa kanya at kinuha ang sarili niyang water gun upang gumanti. Nakatayo lang ako. Ang kalsadang inakala kong mapanganib at madulas ay naging dahilan kung bakit lahat ay naglalakad ng dahan-dahan, nag-aalalayan at nagngingitian. May isang lola na bahagyang nadulas. Isang lalaki sa tabi niya ang mabilis na humawak sa kanyang braso. Sabay silang tumawa. May naramdaman akong mainit na damdamin sa aking dibdib, ngunit hindi ko pa ito tinanggap. Nang bandang hapon, lumipat kami sa puso ng San Juan. Ang buong kahabaan ng N. Domingo Street ay sarado na. Ang mga jeepney at pickup truck ay nakahanay hanggang sa abot ng tanaw. Ang mga tao ay nagsisiksikan na halos wala ng espasyo. May isang grupo ng mga estudyante na kumakanta ng mga awiting bayan habang sumasayaw. May isang dayuhan na blonde ang buhok na sumasayaw kasama nila. Mukhang nalilito ngunit may malapad ng ngiti. Nagsimula akong makaramdam ng init sa aking katawan hindi dahil sa araw, kundi dahil sa walang tigil na pagbuhos ng tubig. Ang aking sando ay basang-basa at nakadikit sa aking katawan. Ang tubig mula sa aking buhok ay tumutulo sa aking leeg. Itinaas ko ang aking water gun sa unang pagkakataon. Itinutok ito sa isang grupo ng mga bata na tumatakbo palapit sa akin at marahang pinindot ang gatilyo. Sumigaw sa tuwa ang mga bata at tumakbo palayo. Malakas ang tawanan, kakaiba ang aking naramdaman. Bumilis ng bahagya ang tibok ng aking puso. Lumingon si Miguel sa akin. "Kumusta ka na sir?" Ngumiti ako ng hindi namamalayan. Hindi masama, ngunit sa aking isipan, may isang maliit na boses na nagsasabi sa akin, "Simula pa lang ito. Mamayang hapon, kailangan kong bumalik sa pulong. Lahat ay nasa ilalim pa ng kontrol. Hindi ko alam na sa loob ng ilang oras, lahat ay guguho sa paraang hindi ko kailanman inakala." Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Nang hapong iyon, lumipat kami sa mas masikip na bahagi ng San Juan, isang lugar na karaniwang puno ng mga taong nagmamadali. Ngayon, ito ay naging isang malaking dagat ng tubig. Ang aming van ay pumarada halos 1 kilometro ang layo dahil sarado na ang lahat ng kalsada. Ngumiti si Miguel ng malapad. "Maglakad tayo sir, mas masaya kaysa magmaneho." Tiningnan ko ang pulutong ng mga tao na nagsisiksikan hanggang sa abot ng tanaw. Bumilis ang tibok ng aking puso nang hindi ko namamalayan, ngunit sinasabi ko pa rin sa aking sarili na manonood lang ako sandali at babalik din para sa pulong. Pumasok kami sa gitna ng karamihan. Ang ingay ng musika mula sa 12-dosenang mga sound system ay magkakahalo na hindi mo na matukoy kung aling kanta ang alin. Ang amoy ng puting pulbos, malamig na tubig at pawis ay nagkalat sa hangin. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa mga patak ng tubig na lumulutang sa hangin na lumilikha ng maliliit na bahaghari sa buong kalsada. Itinaas ko ang aking braso upang protektahan ang aking mukha dahil ang tubig ay nanggagaling sa lahat ng direksyon mula sa malalaking water gun sa mga pickup, mga hose ng mga teenager, mga timba ng mga naglalakad. Walang partikular na target. Lahat ay basa at lahat ay nakangiti. May isang grupo ng mga office worker na nakasuot ng makukulay na t-shirt na nagsasayawan sa gitna ng kalsada. Ang isang sikat na tugtog pang fiesta ay umalingaw-ngaw. Nagtanguan sila sa isa't isa bago magbasaan at malakas na tumawa kapag nababasa ang isa't isa. Lumingon ako kay Miguel. Nag-i-spray siya ng tubig sa isang grupo ng mga estudyante na tumatakbo palapit sa kanya at nagpapasalamat kapag ginantihan. Nagsimula kong maramdaman na gumagaan ang aking katawan na parang may isang bagay na mahigpit sa aking dibdib na dahan-dahang lumuluwag. Isang dalagita na may hawak na maliit na palanggana ang lumapit. Sumalok siya ng puting pulbos na may halong tubig. Itinaas ang kanyang kamay at marahang nagtanong, "Kuya, puwede po bang maglagay ng pulbos sa pisngi ninyo?" Natigilan ako. Walang sino man ang humingi ng pahintulot na magpahid ng kahit ano sa aking mukha dati.
Ngunit bago pa ako makatanggi, dahan-dahan niyang ipinahid ang malamig at malambot na pulbos sa aking pisngi at ngumiti ng malapad. Ang guwapo ninyo po, kuya. Sana swertihin po kayo. Hinawakan ko ang aking pisngi. Ang matamis na amoy ng pulbos ay dumikit sa aking mga daliri. Isang kakaibang init ang bumalot sa aking puso. Kinuha ko ang aking water gun. Itinutok ito sa grupo ng kanyang mga kaibigan at pinindot ang gatilyo ng malakas. Sumigaw sila sa tuwa at naghabulan. Malakas ang tawanan. Napatawa rin ako ng hindi namamalayan. Ang aking sariling tawa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng musika at sigawan ng libu-libong tao. Tinapik ni Miguel ang aking balikat. Kita mo sir, ito ang tunay na pista ng San Juan. Tumango ako, ngunit sa aking isipan, mayroon pa ring isang maliit na boses na nagsasabi, masaya nga, ngunit masyadong maingay, masyadong magulo, walang kaayusan. At tama ako, dahil ilang minuto lang ang lumipas, nagbago ang lahat. Ang mga tao ay lalong nagsiksikan. Ang paggalaw ay naging halos imposible. Isang malaking truck ang dahan-dahang pumasok sa karamihan. Ang mga tao sa truck ay sumasalok ng tubig mula sa isang malaking drum at ibinubuhos ito ng malakas. Naitulak ako mula sa likuran. Nadulas ang aking paa sa basang kalsada. Ang aking katawan ay sumuray pasulong. Sinubukan kong panatilihin ang aking balanse, ngunit lalo pang nagsiksikan ang mga tao sa paligid ko. Ang water gun ay nahulog mula sa aking kamay at bumagsak ako sa sahig na puno ng tubig at pulbos. Malakas pa rin ang musika, ngunit sa aking mga tainga, ang naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng aking puso. Kinapa ko ang aking telepono sa bulsa ng aking shorts. Nanginginig ang aking kamay. Nahulog ang telepono mula sa aking kamay nang ako'y bumagsak, gumulong sa basang sahig, at nawala sa isang imburnal sa gilid ng kalsada. Napaupo ako, nakatitig sa imburnal, hindi kumukurap. Nasa teleponong iyon ang lahat, ang aking schedule, mga kontak sa Dubai, mahahalagang mensahe, at higit sa lahat, ang kumpirmasyon para sa aking private jet ngayong gabi upang pumirma sa isang $800 milyong na kontrata na naghihintay sa Dubai kinabukasan ng umaga. Lahat ay nawala sa isang iglap. Tumakbo si Miguel palapit sa akin. Ginoong Karian, ayos lang po ba kayo? Tumingin ako sa kanya. Tubig at luha ang dumadaloy sa aking pisngi, ngunit hindi ko ito namamalayan. Ang telepono ko, nahulog sa imburnal. Umupo siya sa tabi ko. Tinitingnan din ang imburnal. At marahang sinabi, hahanapan po natin ng paraan. Huwag po muna kayong mag-alala, ngunit alam ko na huli na ang lahat. Hindi maghihintay ang private jet. Hindi maghihintay ang kontrata. Hindi maghihintay ang karangalan ng aming pamilya. Nanginginig akong nakaupo sa gitna ng isang pagdiriwang kung saan lahat ay nagsasaya. Ang tawanan sa paligid ko ay umalingaw-ngaw, ngunit sa aking puso mayroong isang ganap na katahimikan. Paano nangyari na ang isang gabi ng kasiyahan ay sisira sa lahat ng aking pinaghirapan? Nanginginig akong nakaupo sa gitna ng kalsada sa San Juan na puno pa rin ng buhay. Isang panibagong buhos ng tubig mula sa isang truck ang tumama sa aking likod. Malamig na malamig, ngunit wala na akong maramdaman. Ang musika ay umuugong sa paligid ko, ngunit ang aking mga tainga ay bingi. Si Miguel ay nakaupo sa tabi ko. Tiningnan niya ang imburnal at pagkatapos ay ang aking mukha. Susubukan ko pong humanap ng paraan. Huwag po muna kayong mag-alala. Umiling ako ng marahan. Huli na po. Ang flight ng private jet ay alas 5 ng gabi. Ang lahat ng kumpirmasyon ay nasa teleponong iyon. Natigilan siya sandali, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Kung gayon, subukan muna nating hanapin ito. Tinawag niya ang isang grupo ng mga kabataan na nakatayo sa malapit. 4 o 5 tinidyer ang lumapit, agad na huminto sa pagsasayaw. Itinuro ni Miguel ang imburnal. Nahulog ang telepono. Pwede niyo bang tulungang tingnan? Isang lalaki ang naghubad ng kanyang basang damit, piniga ito, at dumapa sa basang semento. Ipinasok niya ang kanyang braso sa imburnal na puno ng mga dahon at basura. Ang sikat ng araw sa hapon ay lumikha ng isang madilim na anino sa kanyang braso. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mapansin. Isang tiyuhin na nagbebenta ng palamig ang nanonood. Isang office worker na basang-basa ang lumapit upang tumulong. Isang batang babae na may hawak na water gun ang naglagay nito sa sahig at itinutok ang flashlight ng kanyang telepono. Sa loob ng 5 minuto, mayroong higit sa 10 tao na nakapalibot sa amin. Walang nagreklamo, walang nagmamadaling bumalik sa paglalaro.
Lahat ay tumutulong sa kanilang sariling paraan, isang tunay na diwa ng bayanihan. Umiling ang unang lalaki. Masyadong malalim, kuya. Hindi abot ng kamay ko. Isang tiyuhin na nagtitinda ang kumuha ng isang mahabang walis tingting mula sa kanyang puwesto at iniabot ito. Subukan mong sungkitin ito, iho. Sinubukan nila ng maraming beses. Ang maruming tubig ay tumalsik sa kanilang mga damit at mukha, ngunit lahat ay nakangiti pa rin. May ilang tumawa ng basura lang ang kanilang nasungkit. Tinitingnan ko ang tanawin, hindi kumukurap. Ang aking isipan ay paulit-ulit na nagtatanong, bakit? Bakit ang mga taong hindi ko kilala ay handang dumapa sa maruming sahig upang tulungan ang isang estranghero? Sa huli, sumuko sila. Tumayo ang unang lalaki at nagsorry sa akin. Pasensya na po, kuya. Hindi po talaga namin mahanap. Tumango ako. Ang aking boses ay paos. Walang anuman. Maraming salamat. Ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, ngunit si Miguel ay nanatili sa tabi ko. Marahan niyang sinabi, bumili muna tayo ng bagong telepono, sir. Pagkatapos, subukan nating kontakin ang Dubai. Umiling ako. Hindi na aabot. Ang kontrata ay kailangang pirmahan bukas ng umaga. Naghihintay ang aking ama. Natigilan siya sandali. Pagkatapos ay tumayo at inilahad ang kanyang kamay. Pumunta muna tayo sa himpilan ng pulisya. Baka matulungan nila tayo. Tumayo ako. Nanghihina ang aking mga binti. Ang sahig ay basa pa rin at ang aking tsinelas ay dumidikit sa bawat hakbang. Habang naglalakad kami paalis sa lugar, ang batang babae na nagpahid ng pulbos sa aking pisngi kanina ay tumakbo palapit. Inabutan niya ako ng isang bote ng malamig na mineral water. Inom po muna kayo ng tubig, kuya. Mukha po kayong pagod. Tinanggap ko ito. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa aking lalamunan at naramdaman ko na parang may mainit na bagay na dumaloy sa aking dibdib. Sumakay kami ng taxi na naghihintay sa labas ng saradong kalsada. Tiningnan kami ng driver, basang-basa at ngumiti. Galing sa pista, sir? Masaya ba? Hindi ako sumagot, ngunit tumawa si Miguel. Sobra po, pero may kaunting problema. Sa himpilan po ng pulisya sa San Juan, dahan-dahan ang takbo ng sasakyan sa gitna ng trapiko. Ang amoy ng tubig ulan at usok ng sasakyan ay naghalo sa hangin. Sa istasyon ng pulisya, isang opisyal ang ngumiti habang tinatanggap kami. Nakinig siya sa kuwento at tumango. Nahulog ang telepono sa imburnal. Susubukan kong makipag-ugnayan sa City Hall. Kinuha niya ang kanyang radyo at nagsalita ng mabilis sa Tagalog na hindi ko maintindihan. Ngunit nakita ko siyang ngumiti at tumango sa amin, sinasabing maghintay kami. Pagkaraan ng kalahating oras, dumating ang isang sasakyan mula sa maintenance department ng lungsod. 3 manggagawa ang bumaba. May dalang mga kagamitan para buksan ang takip ng imburnal. Naglakad sila papunta sa lugar na natatandaan ko, binuksan ang takip at ipinasok ang isang mahabang bakal. Nakatayo ako at nanonood, malakas ang tibok ng aking puso. Ang amoy ng putik ay lumabas. Sumigaw ang isang manggagawa, nahanap ko na, itinaas niya ang telepono. Basang-basa ito at puno ng putik, ngunit nasa loob pa rin ng waterproof case na ginagamit ko. Mabilis kong kinuha ito at pinindot ang power button. Ang screen ay nanatiling itim, ngumiti ang pulis. Subukan mong ilubog sa bigas, sir. Baka gumana pa. Itinaas ko ang aking kamay upang magpasalamat sa kanya ng automatiko. Maraming salamat po. Tinapik ni Miguel ang aking likod. Kita mo, sir? May pag-asa pa. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi lang ito tungkol sa telepono. Ito ay tungkol sa kontrol na dati kong taglay, na unti-unting natutunaw kasama ng tubig ng pista. Sumakay kami pabalik sa hotel. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tumama sa skyline ng lungsod na kumikinang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga tao ay nagbabasaan pa rin sa gilid ng kalsada, malakas ang tawanan. Marahan kong tinanong si Miguel, bakit ganito ang lahat? Handang tumulong. Ngumiti siya. Dahil pista po, sir. Araw ng bagong simula, pagpapatawad at pagbabahagi. Ito po ang diwa ng bayanihan. Natahimik ako. Ang mga salitang bagong simula ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Marahil, mali ako mula pa sa simula. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking suite sa pinakamataas na palapag ng hotel sa Makati. Ang lumang telepono na nababalot ng putik ay nakabaliktad sa isang bag ng bigas. Ang screen ay itim pa rin, walang senyales na gagana pa. Matagal ko itong tinitigan
hanggang sa manakit ang aking mga mata. Si Miguel ay nakaupo sa tapat ko. May hawak na isang baso ng malamig na beer. Ang mga neon na ilaw mula sa kalapit na mga gusali ay nag-iwan ng mga guhit na kulay rosas at lila sa kanyang mukha. Ang bahagyang amoy ng bigas ay humalo sa amoy ng beer. Tinawagan ko na po ang Dubai. Marahan niyang sinabi. Maaari po bang i-postpone ang pagpirma ng kontrata? Umiling ako. Ang aking ama ay hindi kailanman nag-postpone ng anuman dahil sa isang aksidente. Lagi niyang sinasabi na ang mga taong walang kontrol ay mga talunan. Natigilan siya sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang baso. Ngayong gabi po ang huling gabi ng pista. Naniniwala ang mga Pilipino na ito ang gabi kung saan lahat ay nalilinis. Gusto mo bang maglakad-lakad sa labas? Tumingin ako sa labas ng balkonahe. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Ang mga tunog ng malayong musika at ang amoy ng insenso mula sa isang kalapit na simbahan ay dala ng malamig na hangin. Napabuntong hininga ako. Sige, bumaba kami at naglakad papunta sa isang parke malapit sa hotel. Maraming tao ang nakaupo sa mga bangko. May mga pamilyang nagpipiknik. May mga batang naghahabulan pa rin na may dalang maliliit na water gun, ngunit hindi na kasing gulo ng kaninang araw. Bumili si Miguel ng 2 kandila mula sa isang nagtitinda sa gilid ng daan at dinala ako sa isang maliit na simbahan sa malapit. Magsindi tayo ng kandila, sabi niya. Iniabot ang isa sa akin. Tinanggap ko ito, hindi ko pa ito nagawa dati. Pakiramdam ko ay isang batang pinipilit na gawin ang isang kakaibang ritual. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng mga natutunaw na kandila at bulaklak ay sumalubong sa amin. Nagtulos si Miguel ng kanyang kandila sa isang prayer stand at marahang nagsalita. Naniniwala ang mga Pilipino na ang pagsisindi ng kandila ay isang paraan ng pag-aalay ng panalangin para humingi ng kapatawaran at para palayain ang mga masasamang bagay. Tiningnan ko ang kandila sa aking kamay. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng maliwanag na liwanag. Sinindihan ko ang aking kandila. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. At ano ang dapat kong ipagdasal? Tanong ko. Ngumiti siya. Kahit ano na gusto mong bitawan. Natahimik ako. Sa aking isipan, nakita ko ang imahe ng aking water park sa Dubai, ang mga dambuhalang alon na inuutos kong likhain ng makina, ang temperatura na kinokontrol ko gamit ang isang computer system, ang mga VIP zone na walang sinumang makakapasok maliban sa mga taong pinahintulutan ko. Dati, inakala kong iyon ang perpektong kasiyahan. Ngunit ngayon, ang imahe ng pista sa San Juan ang pumalit dito ang libu-libong taong basang-basa, nagtatawanan ng walang mga harang, ang batang nag-abot ng tuwalya, ang mga manggagawa ng lungsod na sumisid sa isang maruming imburnal. Pinikit ko ang aking mga mata at inilagay ang aking kandila sa tabi ng kay Miguel. Ang liwanag nito ay sumama sa daan-daang iba pang mga apoy. Marahang nagsalita si Miguel sa tabi ko. Bukas, sasamahan kitang bumili ng bagong telepono at tatawagan ko ang iyong ama. Sasabihin ko sa kanya na mayroon kang isang mahalagang bagay na inaasikaso dito sa Maynila. Lumingon ako sa kanya. Anong mahalagang bagay? Ngumiti siya ng malapad. Ang pag-aaral na ang tunay na kasiyahan ay hindi makokontrol. Ngunit ang pagpayag na kontrolin ka nito, paminsan-minsan ay nagbibigay sa iyo ng higit na kalayaan. Matagal akong natahimik. Naramdaman ko na parang may isang mabigat na bagay sa aking dibdib na lumutang palayo kasama ng usok mula sa kandila. Isang grupo ng mga teenager ang tumakbo palapit, nagbabasaan ng marahan. Isang maliit na talsik ng tubig ang tumama sa aming mga binti. Malamig, ngunit hindi na ako nagulat tulad ng unang araw. Itinaas ko ang aking kamay upang protektahan ang aking mukha ng automatiko. At pagkatapos ay napatawa ng mahina. Lumingon si Miguel. Kumusta ka na, sir? Tiningnan ko ang mga kumikislap na kandila at marahang nagsalita. Sa tingin ko, nagsisimula ko ng maintindihan kung bakit natalo ng isang pagdiriwang sa kalsada ang aking $1 billion na water park. Tinapik niya ang aking likod at tahimik kaming naupo, pinagmamasdan ng mga kandila hanggang sa ang huli ay maubos. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Kinabukasan ng umaga, isang banayad na sikat ng araw ang tumagos sa kurtina ng aking suite. Nagising ako sa tunog ng mga ibon na humuhuni sa aking balkonahe. Ang lumang telepono ay nakabaliktad pa rin sa bag ng bigas. Ang screen ay itim pa rin. Tumayo ako sa harap ng salamin. Ang aking mukha ay mayroon pa ring bahagyang marka
ng puting pulbos mula kahapon. Ang aking buhok ay magulo. Kumatok si Miguel sa aking pinto ng eksaktong alas 8 ng umaga. Inabutan niya ako ng isang paper bag. Tara na po, sir. Bibili tayo ng bagong telepono, tapos mag-aalmusal tayo sa isang lugar sa Quezon City. Tinanggap ko ang bag. Sa loob mayroong isang bagong makulay na t-shirt, malinis, isang pares ng shorts, at isang bagong pares ng tsinelas. Ang amoy ng bagong laba ay umalingasaw. Nagpalit ako at sumunod sa kanya pababa sa elevator. Dinala kami ng van sa isang malaking mall. Ngayon, ang mga kalsada ay mas maluwag kaysa sa nakaraang 2 araw. Tapos na ang pista. Ngunit mayroon pa ring mga bakas ng pulbos at tuyong tubig sa kalsada. Sa tindahan ng telepono, isang sales lady ang ngumiti at tinulungan akong pumili ng bagong modelo, kapareho ng luma. Nagbayad ako gamit ang aking credit card at naghintay na i-set up ito. Tumayo si Miguel sa tabi ko. Ako na pong tutulong na tumawag sa iyong ama, marahan niyang sinabi. Tumango ako. Ngunit ang aking puso ay mabigat pa rin. Bumukas ang bagong telepono. Nag-login ako sa aking mga account. Daan-daang mensahe mula sa Dubai ang pumasok. Ang pinakabago mula sa aking ama, ano ang ginagawa mo dyan? Sinabi ng ating mga partner na hindi na maaaring i-postpone. Kung hindi mo mapipirmahan ang kontrata sa oras, masisira ang karangalan ng ating pamilya. Bahagyang nanginig ang aking kamay. Nakita ito ni Miguel. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ako na po ang kakausap. Ibinigay ko sa kanya ang telepono. Tumawag siya, nagsasalita ng Arabic ng dahan-dahan. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. Nakikinig ako, hindi naiintindihan ang sinasabi, ngunit nakikita kong seryoso ang kanyang mukha. Nagsalita siya ng halos 10 minuto, pagkatapos ay ibinalik sa akin ang telepono. Gusto po kayong kausapin ng inyong ama. Tinanggap ko ito. Ang boses ng aking ama ay umalingaw-ngaw, paos ngunit matigas pa rin. Anong ginagawa mo? Anong bagay ang mas mahalaga kaysa sa isang $800 milyong na kontrata? Luminok ako at nagsalita ng dahan-dahan. Itay, may natutunan po ako dito. Ang tunay na kasiyahan ay hindi isang bagay na maaari nating kontrolin sa lahat ng aspeto. Ito ay tungkol sa pagpayag na pumasok ang ibang tao sa ating buhay, pagpayag na mabasa, pagpayag na tumawa kasama ang mga estranghero. Ang ating mga water park, masyadong malamig ang mga iyon, Itay. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, napabuntong hininga ang aking ama. Walang katuturan ang sinasabi mo. Ngunit kung sa tingin mo ay mahalaga iyan, susubukan kong kausapin muli ang ating mga partner. Pero kailangan mong bumalik na may malinaw na sagot. Ibinaba ko ang tawag. Gumaan ng bahagya ang aking puso. Ngumiti si Miguel. Kain na po tayo. Dadalhin kita sa isang lugar na naghahain ng pinakamasarap na tapsilog. Isang lumang kainan, napakasarap. Sumakay kami papunta sa Quezon City. Isang maliit na karinderiya sa gilid ng kalsada, may mga pulang plastik na mesa at isang mabagal na umiikot na ceiling fan. Ang amoy ng bagong sinangag at pritong baka ay mabango. Ang may-ari, isang ale sa kanyang 60 taon, ay ngumiti ng malapad. Naghain siya ng 2 malaking plato ng tapsilog para sa amin na may suka at bawang sa gilid. Ang baka ay malambot. Isinubo ko ang unang kutsara. Ang mainit na lasa ay tumagos sa aking dibdib na parang ang pagod ng nakaraang 3 araw ay natunaw. Sabi ni Miguel habang ngumunguya, "Kita mo, sir? Ang mga ganitong lugar, walang aircon, walang VIP seating, pero puno ng mga customer araw-araw." Tumango ako at marahang nagsalita. Naiintindihan ko na po ngayon kung bakit espesyal ang pista. Hindi lang ito tungkol sa pagbabasaan. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng puso ng lahat sa isa't isa. Walang mga harang, walang mga antas sa lipunan. Ngumiti siya. Tama po. At ito ang nagpaparamdam sa atin na mas buhay tayo. Tahimik kaming kumain. Ang tunog ng umiikot na bentilador at mga sasakyang dumadaan sa labas. Ang amoy ng paparating na ulan ay umabot sa aking ilong. Tumingin ako sa labas ng kainan. 2 bata ang naglalaro sa bangketa. May hawak na mga water gun na natira mula sa pista, nagbabasaan at nagtatawanan. Napangiti ako ng hindi namamalayan. Nang hapong iyon, pabalik sa hotel, pinagmasdan ko ang tanawin ng Maynila, ang mga matataas na gusali na kasama ng mga lumang bahay, ang mga taong naglalakad na may ngiti. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Paano nangyari na ang isang simpleng pagdiriwang ng tubig ay nagbago sa pananaw sa mundo ng isang taong tulad ko.
Nang hapong iyon, pagkatapos kumain ng tapsilog, nakaupo ako at pinagmamasdan ang trapiko. Mga jeepney, motorsiklo, bus lahat ay nagsisiksikan, mabagal ang pag-usad. Ang usok ay humalo sa amoy ng pagkain mula sa mga kainan sa gilid ng kalsada. Paminsan-minsan ay may busina, ngunit walang nagagalit at sumisigaw. Ngumiti si Miguel. Ang trapiko sa Maynila, sikat sa buong mundo. Tumango ako. Dati inakala kong ito ay isang kabiguan ng sistema. Ngunit ngayon, nakikita ko ang mga nagmomotorsiklo na nagtanguan kapag lumilipat ng linya. Nakikita ko ang mga naglalakad na ngumingiti sa mga driver na humihinto para sa kanila sa pedestrian lane. Ang trapiko ay tila hindi na mahalaga. Dahan-dahan kaming bumalik sa hotel. Kinuha ko ang aking bagong telepono at nagsulat ng isang mahabang mensahe sa aking ama. Ikinuwento ko ng maikli ang tungkol sa pista, kung paano ako bumagsak sa gitna ng San Juan, kung paano tinulungan ako ng mga estranghero na hanapin ang aking telepono sa isang maruming imburnal, kung paano ako tumawa nang hindi namamalayan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ipinadala ko ito, pagkatapos ay ibinaba ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Nagsimulang umambon. Marahang nagsalita si Miguel. Babalik na po kayo sa Dubai bukas, hindi ba? Tumango ako. Opo. Pero may isa pa akong gustong gawin bago umalis. Lumingon siya. Ano po iyon? Gusto kong bumalik sa San Juan. Gusto kong makita ang kalsadang iyon kapag walang pista. Gusto kong malaman kung nandoon pa rin ba ang pakiramdam na iyon. Ngumiti siya ng malapad. Sige po, dadalhin kita doon. Bumalik kami sa San Juan ng gabing iyon. Ang lugar ay bumalik na sa normal. Mga taong nakasuot ng uniforme, nagmamadaling sumakay ng jeep o tren. Ang mga kainan sa gilid ng kalsada ay bukas at maliwanag. Tumayo ako sa mismong lugar kung saan ako bumagsak kahapon, tinitingnan ng imburnal. Ang kalsada ay tuyo na, walang bakas ng tubig, walang pulbos. Ngunit sa aking isipan, nakikita ko pa rin ang mga taong nakapalibot, naririnig ko pa rin ang malalakas na tawanan, nararamdaman ko pa rin ang malamig na tubig. Tumayo si Miguel sa tabi ko. Kumusta sir? Huminga ako ng malalim. Narito pa rin, hindi lang sa panahon ng paglalaro ng tubig, kundi sa pakiramdam na mayroon ang mga tao rito para sa isa't isa, sa lahat ng oras. Tumango siya at itinuro ang isang maliit na kainan sa gilid ng daan. Gusto mo bang maghapunan? Paborito ko itong lugar, masarap. Pumasok kami sa kainan. Mga lumang kahoy na mesa, isang mabagal na umiikot na ceiling fan, ang may-ari, isang payat na matandang lalaki, ay ngumiti ng malapad at naghain sa amin ng isang malaking mangkok ng sinigang na hipon. Ang amoy ng sampalok at tanglad ay mabango. Ang lasa ay maasim at medyo maanghang, perpekto. Dahan-dahan akong kumain. Nararamdaman ang init na tumatagos sa aking dibdib. Habang kumakain, ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa mga nakaraang pista, tungkol sa mga taong nagkakilala at naging magkaibigan, tungkol sa isang lola na naglalagay ng pulbos sa kanyang mga apo, tungkol sa mga construction worker na humihinto sa trabaho para lamang makisaya sa isang araw. Tahimik akong nakikinig, pagkatapos ay marahang nagsalita. Sa tingin ko, babaguhin ko ang aking water park. Huminto siya sa pagkain. Paano mo babaguhin? Magdaragdag ako ng isang bagong zone. Isang zone na walang mga makina na kumokontrol sa temperatura, walang mga VIP na harang. Hahayaan ko ang mga taong pumasok, magbasaan, at tumawa ng hindi natatakot na madumihan. Magkakaroon ng live bands, mga pickup truck kung saan maaaring tumayo ang mga tao at magbasaan, at may pulbos para ipahid sa isa't isa. Tatawagin ko itong The San Juan Fiesta Zone. Ngumiti siya ng malapad hanggang sa halos pumikit na ang kanyang mga mata. Napakagandang ideya. Malalaman ng mga tao sa Dubai kung ano ang tunay na kasiyahan. Napatawa ako ng mahina, pero hindi ko direktang sasabihin na galing ito sa Pilipinas. Baka isipin nilang ginaya ko lang. Sasabihin kong inspirasyon ito mula sa isang pagdiriwang na nagpapalimot sa mga tao ng kanilang sarili, ng kanilang estado sa buhay, at nagiging mga ordinaryong tao na sabay-sabay na tumatawa. Tahimik kaming nagpatuloy sa pagkain. Lumakas ang ulan sa labas. Narinig ko ang daloy ng tubig sa mga alulod. Tumingin ako sa labas at nakita ang mga taong tumatakbo para sumilong, nagtanguan sa isa't isa kapag nagsisiksikan. Lahat ay ordinaryo, ngunit para sa akin, hindi na ito ordinaryo. Nang gabing iyon,
Nagsulat ako ng isang bagong business plan sa aking silid sa hotel. Isinulat ko ang tungkol sa San Juan Fiesta Zone, tungkol sa pagbabawas ng mga harang, tungkol sa pagtuturo sa mga staff na ngumiti at maging magalang sa lahat ng bisita. Sumulat ako hanggang hating gabi. Bago matulog, kinuha ko ang aking telepono. May mensahe mula sa aking ama. Ipinagpaliban ko ang kontrata ng 3 araw para sa iyo. Pagbalik mo, ikuwento mo sa akin kung gaano ito kahalaga. Ngumiti ako at nagreply, "Salamat, Itay. Babalik ako na may dalang sagot na magbabago sa lahat." Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa kumikinang na lungsod. Ang mga ilaw ay parang mga alitaptap. Hindi ko na kinatatakutan ang agos ng buhay. Anuman ang kabaliwan na nangyayari, sa pagkakataong ito, hahayaan ko itong magpatuloy. Sa aking huling umaga sa Maynila, nagising ako ng maaga. Isang malambot na kulay kahel na liwanag ang tumagos sa kortina. Tumayo ako sa balkonahe. Sa ibaba, nagsisimula ng mag-ehersisyo ang mga tao sa isang parke. May isang grupo ng mga lolo at lola na nag-eehersisyo. May mga batang naghahabulan. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang isang kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman sa Dubai, kung saan lahat ay mabilis, mainit, at puno ng ingay ng makina. Kumatok si Miguel ng alas 7 ng umaga, may dalang mainit na kape at pandesal. "Ngayon, dadalhin kita sa Intramuros bago kita ihatid sa airport. Gusto kong may makita ka pa bago ka bumalik." Sumakay kami ng ferry para tumawid sa Ilog Pasig. Ang hangin ay malamig sa aking balat. Sa Intramuros, hindi kasing dami ng tao noong pista, ngunit puno ito ng mga turista at mga Pilipinong bumibisita. Ang sikat ng araw ay tumama sa mga lumang pader na bato na nagbibigay ng gintong kulay. Ang amoy ng mga bulaklak na sampagita ay nagkalat sa hangin. Sinundan ko si Miguel papasok sa San Agustin Church. Nakita ko ang mga lumang pinta sa dingding na nagsasalaysay ng kasaysayan. Marahang nagsalita si Miguel, "Naniniwala kaming mga Pilipino na ang sining na tulad nito ay hindi lang maganda, kundi isang paraan din ng pagpapasa ng mga aral tungkol sa kabutihan, pagtitiis, at pagkakaisa." Tumango ako, pinagmamasdan ang mga turista. Naupo ako sa isang bangko sa loob ng simbahan, pumikit at tahimik na nagdasal. Hindi ko alam kung ano ang ipagdarasal, ngunit isang salita ang lumitaw sa aking isipan, "Salamat." Mula sa simbahan, dumiretso kami sa NAIA. Habang nasa daan, inabutan ako ni Miguel ng isang maliit na bag na tela. Isang maliit na pasalubong, sir. Sa loob, mayroong isang bote ng pabango na may amoy sampagwita at isang CD ng mga kantang OPM. Ngumiti ako, "Maraming salamat. Pakikinggan ko ito sa tuwing mamimiss ko ang Maynila." Tinapik niya ang aking balikat. "Bumalik ka ulit. Sa susunod, dadalhin kita sa Cebu para sa Sinulog Festival. Mas masaya doon." Tumawa ako. "Sige po." Sa airport, nagpaalam kami. Habang naghihintay sumakay sa eroplano, nagsulat ako ng isang email sa aking team sa Dubai tungkol sa bagong San Juan Fiesta Zone. Ipinadala ko ito at tumingin sa labas ng bintana. Habang umaangat ang eroplano, unti-unting lumiliit ang Maynila. Ang tubig na dati ay isang bagay na kinokontrol ko gamit ang mamahaling makinarya, ngayon ay naging isang simbolo ng pagpapakawala. Pagkalipas ng 3 araw sa Dubai, nakipagpulong ako sa aking ama at sa aming mga partner. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa pista, tungkol sa mga estrangherong tumulong, tungkol sa mga ngiti na walang presyo. Nakikinig ang aking ama, pagkatapos ay tumango. "Kung sa tingin mo ay mapapalago nito ang ating negosyo sa isang bagong paraan, sinusuportahan kita." Pinirmahan ko ang bagong kontrata, ngunit idinagdag ko ang isang kondisyon tungkol sa San Juan Fiesta Zone. 1 taon ang lumipas. Binuksan ang bagong water park sa Dubai. Ang San Juan Fiesta Zone ay walang kontroladong temperatura. May mga pickup truck, pulbos, at malakas na tugtog ng OPM remix. Sa araw ng pagbubukas, puno ng tao. Tumakbo ang mga bata, nagtatawanan. Ang mga matatanda ay basang-basa, nagtanguan sa isa't isa. Walang may pakialam sa VIP status. Nakatayo ako sa isang sulok, nakasuot ng makulay na t-shirt na binili ko sa Maynila. Isang malakas na buhos ng tubig ang tumama sa akin, malamig. Itinaas ko ang aking water gun at gumanti, tumatawa ng malakas. Ang kahulugan ng tunay na kasiyahan ay hindi ang pagkontrol sa bawat patak ng tubig, kundi ang pagpayag na dalhin ka ng agos at madama na mas buhay ka kaysa dati. Maraming taon ang lumipas,
Bumabalik pa rin ako sa Maynila tuwing pista ng San Juan, hindi kailanman pumalya. Ang San Juan Fiesta Zone sa Dubai ay lumaki ng lumaki. Tinatanong ako ng mga tao kung saan nanggaling ang ideya. Ngumingiti ako at sumasagot, mula sa isang kalsada sa Maynila na nagturo sa isang taong tulad ko na dating naniniwala na ang kaligayahan ay dapat mahal at kontrolado na ang tunay na kaligayahan ay libre at nangyayari kapag tayo ay natutong magpakawala. Ngayong taon, nakatayo na naman ako sa gitna ng San Juan. Ang tubig ay bumubuhos mula sa lahat ng direksyon. Ang aking mukha ay puno ng pulbos. Ang musika ay umuugong. Isang lola ang lumapit, dahan-dahang iwinisik ang tubig sa aking balikat at sinabing, "Pagpalain ka, iho, nawai maging masaya ka." Itinaas ko ang aking kamay upang magpasalamat. Ang malamig na tubig ay tumagos sa aking damit, ngunit ang aking puso ay mainit. Lumingon ako kay Miguel. Basang-basa siya, may malapad ng ngiti. Itinaas namin ang aming mga water gun at binasa ang isa't isa, tumatawa hanggang sa halos hindi na kami makahinga. Nang gabing iyon, nagsindi kami ng kandila sa simbahan. Nagniningning ang mga ito sa dilim. Pumikit ako at tahimik na nagdasal. Umaasang mararanasan ng lahat sa mundo ang maliit na himalang ito, isang himala na nagmumula sa ordinaryong tubig, ordinaryong ngiti, at isang pusong bukas. Tubig ay buhay, at ang buhay ay tungkol sa pag-agos pasulong na may kasamang ngiti, pagkabasa, at tunay na kaligayahan. Maligayang pista mula sa isang pusong dating tuyo, ngunit ngayon ay puno at aapaw magpakailanman.